Ano na naman ba kasi ang pinaggagawa mong bata ka? Lagi ka na lang nadidisgrasya. Mag-iingat ka nga. Ako ang ninenerbiyos sa mga napapasukan mong disgrasya eh. Tumango lang si Laika nang ibigay sa kanya ng tiyahin ang pang-cold compress. Inilapat niya iyon sa kanyang noo na napansin niya na namamaga na pala, kaya impit siyang napasinghap. Pero inagaw ni Enrique ang cold compress. Kasasabi lang ng tita mo na mag-ingat ka. Hinawi nito ang kanyang buhok sa noo niya, saka marahang inilapat doon ang cold compress. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kung matigas yan, hindi sana yan tinibla ng ibinato mong mangga. Ikaw naman, bakit noo ang ipinansalo mo? Loka-loka na yata siya, dahil kahit ang napakababaw na sinabi nitong iyon ay naging masaya sa kanyang pandinig. Para kang sira, anito nakariringgan din ng amusement ang boses. Nabukulan ka na nga, natatawa ka pa. Masaya eh, try mo. Ang alin? Ang mabukulan. Pagtatawanan na lang kita, mukhang mas masaya yun. Mapaglaro niyang pinisil ang ilong nito, bago marahang ibinalik ang cold compress sa kanyang noo. Masakit pa. With a bloated feelings for him, she smiled as she shook her head. Wala na talaga siyang kawala sa damdamin niya rito. At hindi pa siya naging ganito kasaya sa buong buhay niya. Pero hindi rin niya naiwasang mangamba. Paano kung bigla na lang magbalik ang mga alaala nito? Makikilala pa kaya siya nito? Ganoon pa rin ba ang magiging trato nito sa kanya? Noong bago mangyari ang aksidente, napakalamig ng pakikitungo nito sa kanya. Babalik ba sa dati ang pakikitungo nito sa kanya? Would he still recognize her? Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na muna yung kabaliwan mo. Saka ka na magpakahumaling sa kanya kapag bumalik na siya sa dating siya. Para din naman sa'yo yun. Pinagmasdan niya si Enrique habang patuloy siyang masuyong inaasikaso nito. Paano nga kung mangyari ang lahat ng iniisip niyang iyon? Paano kung sa pagbabalik ng alaala nito, makalimutan naman nito ang lahat ng pinagsamahan nila? Ano na ang mangyayari sa puso niya? Sa pagmamahal niya rito? Itatapon na lang ba niya iyon na parang walang nangyari? Pero ganoon nga lang ba kadali ang lahat? Napansin yata nito ang ginagawa niyang pagtitig dito, kaya binalingan siya nito. Bakit? Nagpiesta na naman ang puso niya. Hindi ganoon kadaling basta na lang kalimutan ang nararamdaman niya. Hindi siya robot na may on and off switch sa kanyang puso. Kaya ano na ngayon ang gagawin niya? Laika. Gusto mo ng kape? Bakit kape? Nagkibit balikat ito. Iyon ang naisip kong itanong. Pinagmasdan ng maigi ito, parang may kung ano sa sinabi nitong iyon. Hanggang sa tuluyang mag-sink in sa isip niya ang ibig sabihin nito. Bigla na lang siyang natawa. Oh, Enrique, what? Tila naiinsulto pa ang tono ng boses nito. What did I say? Lalo lang lumakas ang tawa niya. Pero wala na rin naman siyang narinig na ano pa man mula rito. Bagkus ay pinagmasdan na lang din siya nito, hanggang sa mapansin niyang unti-unti na rin na napapangiti ito. Siya naman ay unti-unting natahimik, habang patuloy na pinagmamasdan ang gwapong mukha nito. Iyon ang unang beses na nakita niya itong ngumiti. Ilang araw na niya itong kasama, at nasanay na siyang hindi itong ngumingiti o tumatawa, pero alam naman niyang masaya ito. Ngunit ang makitang siya ay talagang ngumiti ay naging mas maamo ang kanyang mga features na nakadagdag sa alindog na kanyang nailabas na. Damang-dama niya ang pagwawala ng kanyang puso, habang patuloy itong pinagmamasdan. Hindi na talaga siya nagsawa sa nararamdaman niya para dito. At mukhang lalo pang ang tumitindi iyon. Darating pa kaya ang araw na matatapos ang pagkahumaling niyang iyon dito? He finally turned to her again. Oh, that face. Nanatili lang na nakatitig din ito sa kanya. Hindi niya alam pero parang nababasa niya sa mga mata nito ang paghanga sa kanya. Napalunok siya. Totoo nga ba itong nakikita niya sa mga mata nito o halusinasyon lang niya ang lahat? Paano nga naman kasi ito magkakagusto sa kanya, hindi naman siya maganda? Anong hindi maganda? Pangungontra agad ng isip niya. Maganda ako. Kaya hindi na siya magtataka kung magkagusto man ito sa kanya. Nawala na naman siya sa kanyang iniisip nang umangat ang kamay nito, at masuyong hinaplos ang namamagang noo niya. Pagkatapos ay marahan niyang hinipan ang pasa niya. Daig pa niya ang nahipan ng malakas na hangin na nakatangay na yata sa kanyang katinuan. Para kasing nawala na ang anumang pag-aalinlangan niya sa kung anumang nararamdaman niya para dito. Pinawi lang niya ang kanyang mga pagdududa, para malaya niyang tamasahin ang kahanga-hangang damdamin na mayroon siya para sa kanya. Minahal niya siya, mayroon man o wala ang kanyang mga alaala. At pagkatapos ay muli itong lumingon sa kanya, ngayon ay may ngiting iyon na para lamang sa kanyang mga mata. Kahit kailan, hindi pumasok sa isip niyang magkakaroon sila ng ganoong pagkakataon ni Enrique. Kung saan lantaran din itong ipaparamdam sa kanya na may nararamdaman ito sa kanya. Hindi man iyon kasing espesyal ng damdamin niya para dito, malakas ang kutob niya na ng mga sandaling iyon ay nasa kanya lang ang atensyon nito. Does it still hurt? He asked in the most gentle voice that almost made her heart melt. Alin?
Ito, dinampyan siya nito ng masuyong halik sa kanyang noo. Well, napakurap-kurap siya. He kissed her. Medyo. Hinalikan uli siya nito sa kanyang noo. How about now? Ouch, pagdadrama niya, masakit pa. Nakita niyang lumapad ang pagkakangiti nito. Mukhang buking na nitong nagdadrama na lang siya. Still he gave her another kiss. Ikukuha lang kita ng kape. I don't want, pero tumayo na ito at nagtungo sa pinakakusina ng mansyon. Sinundan niya ng tingin ito habang papalayo ito. Huwag kang umalis, come back. Hoy, saway ng tiyahin niya sa kanya. Mahipan ka ng hangin dyan. Tumawa lang siya ng balingan ito. Ay, tita, nariyan pala kayo. Sus, para namang may concern pa kayo sa akin. Ngumisi lang siya, sa kamarahang idinampi ang kanyang daliri sa noo niyang may bukol pa rin. Hindi na masyadong masakit iyon. Salamat sa miracle wonderful kiss ni Enrique. Maharlika, po, may gusto ka ba kay Senyorito Enrique? Lumingon muna siya sa direksyong tinungo ng binata bago sumagot. Opo, alam mo rin bang nawawala pa ang memorya niya? Natigilan siya, pareho lang sila ng iniisip ng kanyang tiyahin. Pareho rin sila ng pangamba. Alam ko rin iyan, Tita Donna. Bumuntong hininga ito, hindi sa pinipigilan kitang mahulog ang loob mo kay Senyorito Enrique. Karapatan mo yun. Isa pa, sa mga nakikita kong pag-aasikaso niya sa iyo, at base sa mga ginawa niya para sa iyo, mahihirapan ka nga na hindi mahulog ang loob sa kanya. Kaya lang, paano kung biglang bumalik ang alaala niya? Idinampi niya ang cold compress sa kanyang noo. Sige, tita, kakalimutan ko na ito. Tutal naman bago pa lang. Baka nga kasi masaktan lang ako, kapag tuluyang nahulog ang loob ko sa kanya, tapos. Mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya, dahil naninikip ang dibdib niya. She could feel something was gripping her heart as she continued to think of the possibility she and her aunt were talking about. Pero, tita, paano po ba pigilan ang puso na magmahal? Binigyan siya ng nakikisimpatsyang tingin ng kanyang tiyahin. Marahil ay alam nito kung ano ang nararamdaman niya, dahil minsan na rin itong nagmahal sa isang taong hindi dapat mahalin. I just accepted everything. And now this. Naupo sa tabi niya ang kanyang tiyahin at niyakap siya ng mahigpit. Kaya mo yan. Ayoko lang masaktan ka, Laika. Ikaw na lang ang natitirang alaala sa akin ng mga magulang mo. Alam ko tita, kinagat niya ang ibabang labi. Mag-iisip na lang ako ng paraan, para hindi na lumala ang nararamdaman ko para kay Enrique. Siguro, sasabunutan ko na lang siya kapag nagiging sweet na naman siya sa akin. O kaya ay papaluin ko ng kawali sa ulo. Hindi na niya naagapan pa ang pag-alpas ng impit na hikbi. I'll be fine. Kaya ko ito. Ikaw nga na kaya mo, hindi ba, tita? Hindi sumagot ang kanyang tiyahin, bagkus ay patuloy lang siyang niyakap nito ng mahigpit. Pilit na ipinadarama nito na kahit ano ang mangyari ay palagi lang itong nasa tabi niya at hindi siya pababayaan. Alam na niya iyon, pero makakaya nga kaya niyang kalimutan ang nararamdaman niya para kay Enrique. Laika, maistorbo lang kita sandali. Ang isa sa mga katulong ang tumawag sa kanya. Galing ito ng kusina. Pwede mo bang sagutin itong cellphone ni Senyorito Enrique? Kahapon pa ito tunog ng tunog eh. Bakit hindi mo ibigay kay Enrique? Ayaw niya eh. Hindi raw kanya ang cellphone na ito. Hindi ko na lang pinilit kasi natakot na akong baka tuluyan na siyang magalit. Mukhang masama pa naman ang mood niya. Masama ang mood. Hindi ba't masaya namang nagtungo sa kusina ang binata? Narinig niyang tumunog na naman ang cellphone. Kinuha na niya iyon at sinagot. Hello, hello, sagot ng nasa kabilang linya. Babae iyon. This is Melissa. Who are you? Bakit ikaw ang sumasagot sa cellphone ni Enrique? Where is he? Biglang kinabahan siya. Base sa pag-aalalang nahalata niya sa boses ng babae, kilala nito ang binata. Please, I need to talk to him. Kung nakuha mo ang cellphone niya, saan mo siya huling nakita? Maayos ba ang lagay niya nang maghiwalay kayo ng landas? Huwag kang mag-alala, hindi kita ipapakulong. Basta sabihin mo lang sa akin kung saan ko maaaring makita ang lalaking nagmamay-ari ng cellphone na iyan. Kung gusto mo, bibigyan pa kita ng reward basta sabihin mo lang sa akin ang kinaroroonan niya nang huli mo siyang makita. Please. The woman on the other line seemed desperate, at hindi niya maiwasang mag-isip na maaaring importante ito sa buhay ng binata. Please. I have to see him, pakiusap uli nito. I need to know if he's okay. Tuluyan ang napaiyak ito. Damang-dama niya ang matinding pag-aalala at pangungulila sa boses nito. And she had this sinking feeling about this woman, and her relationship with Enrique. Huwag kang mag-alala, miss. Ligtas si Enrique. Ligtas si Enrique. Nabuhayan ng loob ang boses nito. Nasaan siya? Saan ko siya matatagpuan? Alam mo ba? Napatingin siya sa direksyon ni Enrique nang makita niya itong lumabas na ng kusina dala ang mataas na baso ng orange juice. His eyes seemed to be smiling at her.
Naisip kong mas mainam ang orange juice para sa mga nabukulan, wika nito. Kapag hindi nagustuhan ng lasa, sabihin mo lang. Hindi na kita ipagtitimpla kahit kailan. Tumawa ang katulong. Nanatiling nakamasid naman ang kanyang tiyahin. At siya ay patuloy na pinagmamasdan ito. Was that him? Tanong ng babae sa kabilang linya, that's Enrique, right? Oh, please tell me that's him. Gusto ko siyang makausap. I'm so worried about him. Please let me talk to my fiancé. Please. Nayanig ang buong pagkatao niya, nang marinig ang sinabi nito. Fiancé raw nito si Enrique. Iniabot niya kay Enrique ang cellphone. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nawawala ng lakas at pandama. That's not mine, wika ni Enrique. Sa'yo ito. Hawak mo ito noong bago ka maaksidente. Kumunot ang noo nito. Enrique, kilala ka niya. At gusto kanyang makausap. Kinuha nito ang cellphone sa kanya. Hello. Hindi niya alam kung ano ang pinag-usapan ng dalawa. Hindi na rin niya hinintay na marinig pa kung ano ang magiging usapan ng mga ito, nang ipasya niyang umalis ng sala. Mabigat at mainit ang pakiramdam niya. Tila kinakapos na rin siya ng hininga, kaya kailangan niyang magpahangin sa labas. Pero hindi pa man siya nakakaisang hakbang, ay hinarang na siya ni Enrique. Ibinabalik nito sa kanya ang cellphone. I don't know what she's talking about, anito. I don't know her. Nakita niyang naka-on pa rin ang cellphone, ibig sabihin ay naririnig ng nasa kabilang linya ang mga sinabi nito. Mabilis na kinuha niya ang cellphone at kinausap ang babae. Pero hindi pa man siya nakakapagsalita ay inagaw na uli iyon ni Enrique sa kanya at tuluyang ini-off. Enrique, what do you think you're doing? That was your fiancé. I don't know her. Inihagis nito sa sofa ang cellphone, saka dinampot ang baso ng orange juice, at iyon ang ibinigay sa kanya. Inumin mo na yan. Pinaghirapan ko pa yang timplahin. Enrique, I don't know her. Mariing wika nito, saka tinalikuran sila. Sinundan na lang niya ng tingin ito. Huwag mo siyang pilitin, Laika, wika ng tiyahin niya. Mukhang nagulat siya sa biglaang pagdating ng tawag na iyon. Hayaan na lang muna natin siguro siya. Manay Donna, singit ng katulong. Walang maalala si Senyorito Enrique. Sinundan niya si Enrique. Naabutan niya na nakatayo ito sa labas ng front porch at nakatanaw sa malayo. Enrique, hindi siya nilingon nito. Nadagdagan ng lungkot na naramdaman niya kanina nang malamang may kasintahan na pala ito. At nakatakda ng ikasal ang mga ito. Pero hindi yun ang panahon para isipin niya ang kanyang sarili. Siguradong naguguluhan ito sa biglaang pagsulpot ng kasintahan nito. Kailangan siya nito. Kalilimutan na muna niya ang sariling damdamin para matulungan ito. Tutal naman, bago pa lang ang nararamdaman niya. Madali pa sigurong hilutin iyon upang unti-unting maalis ang anumang espesyal niyang damdamin para dito. Taking a deep breath and secretly binding her heart, she walked beside him. Hindi ka dapat nagsalita ng ganoon sa fiancé mo. Wala siyang alam sa nangyari sa iyo eh. Dapat hinayaan mo ang sarili mong makilala siya. Ang sabi niya, 4 na taon daw kayong magkasintahan. Kung kinausap mo siya, baka sakaling maalala mo siya at baka yun na ang umpisa ng paggaling mo. Hindi ko siya maalala. She doesn't trigger any memories from me. Hindi mo naman kasi yata siya pinakinggan. I heard her. She could feel he had closed up himself to her. Parang ang layo-layo tuloy nito sa kanya. Naglaho na rin kasi ang lalaking kanina lang ay malambing sa kanya at nakangiti. Ipokrita siya kung sasabihin niyang hindi siya natutuwa na malamang hindi nito maalaala ang kasintahan. Pero hindi rin naman siya selfish upang hindi gustuhin na maibalik ang mga alaala nito. In the first place, hindi kanya ang binata. May iba nang nagmamayari dito na mas karapat dapat makasama nito. Shucks! Ang sakit naman. Sa susunod, ayokong gumawa ka ng paraan para sa akin, Laika. Hayaan mong kusang magbalik ng mga alaala ko. Hindi ko kailangan ng tulong. Kaya kong maibalik ang alaala ko. Pagkasabi niyon ay iniwan na siya nito. Napayuko na lang siya at napakagat-labi upang takpan ang kirot na nararamdaman niya sa kanyang puso. Wala pa man kasi, tila ba unti-unti nang lumalayo ito sa kanya. Well, wasn't that better? Mabuti na ngayon pa lang ay sanayin na niya ang kanyang sarili na walang Enrique na palaging nasa tabi niya, walang nag-aasikaso at walang magbubuhat sa kanya kapag ipinansalo niya ng mangga ang kanyang noo. Impit na natawa siya, subalit kasabay niyon ay pangingilid ng mga luha niya. Kung kailan naman kasi nakaramdam siya ng ganoong klaseng damdamin para sa isang lalaki sa unang pagkakataon, saka pa hindi pwede. May lumitaw na baso ng juice sa harap niya. It was from Enrique. Sinabi ko na sa iyong pinaghirapan kong timplahin ito, anito. Inumin mo na, at baka hindi na ito maulit pa. Pinagmasdan lang niya ito. He reached out a hand and dried the tears on her cheeks that she didn't notice. Panipi. Pasensya na kung napagsungitan kita kanina, patuloy nito. Nagulat lang ako sa mga narinig kong sinabi ng babaeng yun.
I'm sorry. Nagparamdam na naman ang puso niya. Pilit iyong nagpupumiglas na makawala sa ginawa niyang pagtatali roon upang pigilan na mahalin pa ang lalaking nasa harap niya. Laika, inipit niya ang buhok sa likod ng tenga niya. Ayokong maalala ang nakaraan ko. Gusto ko ang buhay ko ngayon. At dito na po, nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.